Hi guys! Welcome back po muli to another reading. Ang ating pagbasa ngayon bilang andito tayo sa buwan ng Hunyo, wedding month na matatawag. So yung topic question na ating bibigyan ng pagbasa today ay iiwanan natin nang may patanong na sa kanya ka ba ikakasal. Para po ito sa mga couples or in a relationship, ayan, tatagal ba kayo pero hindi ikakasal? Kailan ka ikakasal? Anong possible date? Na later on sa bawat science ay mag-iiwan tayo ng year bracket. Okay? Kung kailan possible yung wedding. This is a love reading in the next 12 years. From 2023 to 2035. Ano nga bang ilang ganap or maaring ilang challenges? O pwede nyo pang pagsamahan at pagdaanan together ang haangat sa baraha. Anong mensahe ang kailangan mong marinig ngayon? Again, this is for those in a relationship or couples na, okay? Pero kung single ka man ngayon, maaari rin naman na makinig. Pero kung hindi nais, okay lang din naman po na skip ang video na ito. Balik na lang po tayo kapag may jowa na tayo. Or may shota na, charet. Hindi. Kasi nag-iwan tayo dito ng ilang information din in regards astrology. Kaya yung year bracket natin is 12 years. 2023 to 2035. Hello, Aquarius. Ito na po ang inyong reading. Sa kanya ka ba ikakasal? Para po ito sa mga couples in a relationship. Love reading po tayo in the next 12 years. Okay, kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Aquarius, couples in a relationship, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Okay. The Hermit. Lagay lang natin sa pinaka-center. Anda pa po tayo. King of Swords, reverse. Your Death card. This one is in reverse. Hindi naman po kailangan yan katakutan. Meron lang po yan kalakip na mensahe. The Seven of Cups and the Seven of Wands. 7, 7. 7, actually. 7, 7, 7. 7 of Cups, 7 of Swords, 7 of Wands. So, it's all about partnership, relationship, and marriage talaga. Diyan pumapasok yun sa 7th house pagdating sa astrology. Anyway, Capricorn. Ayan naman tayo. Katatapos lang kasi sa Capricorn. Aquarius. Guys, keep in mind na tayo po ay general message, The Hermit at the center of your cards, maaring ang ilan sa inyo ay dumaan sa soul searching. Kahit pa kayo ay narito ngayon sa isang relasyon. Maaring merong ilang changes with the Death card, Ten of Swords, reverse. Pagbabago, hindi lang sa inyong paraan, kung paano nyo pinangahawakan ng inyong relationship, pero pati na rin dito kahit sa inyong sariling pakiramdam. Guys, reversal energy tayo every time, So, maaaring ito po ay mag-reflect sa'yo, yung ilang messages or sa iyong kapareha. Pero merong ilang, kumbaga, transitions or parang pag-reshape nung ikaw. Kita mo siya. Life in general ito, may iwan ko. Ikaw ito. Maring merong ilang transformation. With the Death card, parang ikaw ay mabubuhay ulit. Parang merong renewal. Bilang isang individual sa relasyon, merong pagbabago. Merong bago. Meron kang mga gustong gawin. Or simulan. Okay? Parang, ito yung bagong paraan mo para ipresenta ang iyong sarili sa iyong kapareha. Marahil, nais mo lang syempre para mag-reinvent. Kung paano nyo pa, of course, ay mapapalago yung isa't isa sa isang relasyon. Or maybe this is a message na mahalagang marinig, Aquarius, to try something new, something different. Or ibahin nyo naman itong inyong approach sa inyong relasyon sa mga susunod na taong ito. Para ito, okay, sa higit na ikatitibay at ikalalalim
ng connection nyo sa isa't isa. At dito mapag-iisip ka eh. Iisipin mo, mas kikilalanin mo yung sarili mo, yung ikaw, sa relasyon. At minsan sa ganitong pagkakataon, at one point, maaring hindi ka maging komportable. Kasi nga po, maaring para sa ilan ay piliin mo ng at one point, okay, sa loob ng susunod ng mga taong ito, ay piliin yung higit na mapag-isa. Na itong kapareha mo, ay maaaring mapagtanong kung okay ka ba, kung anong nangyayari sa'yo, kung bakit. At baka mawala yung magic. I mean, especially kung andito na kayo sa punto ng relasyon na kayo'y meron ng ilang pinagdaanan, matagal na rin kayo. Minsan sabi nga nila kapag masyado ng matagal, nanlalamig na raw, at nawawala yung spark, na nangyayari naman talaga. Pero kung mangingibabaw sa inyo yung pag-unawa, okay, yung respeto, at yung komunikasyon na napakahalaga, at walang maglilihim sa inyo, okay, kasi meron umangat dito ng hidden something, hidden feelings na hindi ma-open up, kasi nga marami kang tanong sa sarili mo, soul searching. So, kung mangyari man ito at mag-reflect ito at one point sa iyo, Aquarius, iwas lang na ma-pressure. Okay? Lalo na kung ikaw mismo yung makaramdam kasi nito na meron kang gustong bagong simulain na gawin, pagpilian na gawin, para rin sa ikatitibay ng relasyon, or talagang kung totally, kaya umangat yung reflection, yung pagninilay-nilay sa inyong connection, dahil meron ng gustong wakasan, or parang out of nowhere, hindi ko ito tatamisan, okay, kasi ito yung possibility, yung ilang possibility dito na umaangat, ay parang mawala na lang yung spark, ma-out of love at one point. Sabi ko nga, meron kasi ditong renewal with the death card. This one is in reverse, may rebirth, para nga kayong ipanganganak ulit. Meron kayong bagong simulain sa relasyon. And it's either, ang sisimulan yung ito ay yung mga paraan nyo pa kung paano kayo magiging konektado lalo sa isa't isa, or yung paraan na gusto nyo ng mag-soul searching muna. Hahanapin nyo muna ang inyong mga sarili. Pero hindi naman ibig sabihin ay hindi na kayo sa isa't isa, okay? Lalo pa kung bata pa kayo, for some of you, na mapagtatanong pa at one point eh. Then maaaring itong later on na mamamention kung ilang taon, kung saan possible kayong ikasal, maaaring hindi doon, hindi pa ngayon, in the next 12 years. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kayo, okay? Ayun yung pinaka-message na nakikita ko sa inyo, Aquarius. Pero mangingibabaw dito yung inyong paraan eh. Yung inyong katalinuhan, yung pagiging intellectual, kung hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili, pero very futuristic kayong mag-isip. Ang dami nyong options eh. Ang dami nyong choices. Ayan. Kumbaga, hindi kayo mag-i-stock dito. Or maybe isang mensahe yun, na meron mang ilang challenges, malalagpasan nyo yan together. Or, again, andito ka na sa punto na gusto mo munang mapag-isip, then hindi ka naman mawawalan din ng options. Marami pang bagong simulain ang naghihintay sa inyo o sa iyo, Aquarius. Actually, marami pang pwedeng mangyari. Okay? So, yun yung pinaka-message ko para sa inyo. Add tayo ng ilang mensahe para sa mga Aquarius. Okay. So, may ilang cards. The real you. So, definitely, aangat yung ikaw mismo. Okay, yung mga personal actually, okay. Kahit pa kayo nasa isang relasyon, aangat yung parang pagkagustuhan na magkaroon ng freedom. Minsan ganun din yung setup ng ilang relationship na hindi naman masama, hindi naman ibig sabihin na andito ka sa isang partnership or commitment ay hindi mo na pahintulutan yung sarili mo na gawin yung mga nais mo. At sa mga susunod na taong ito ay maaaring umangat yung totoong ikaw. At nasa inyo na to, okay? Or totoong kapareha mo. Merong umangat na attitude, behavior, na hindi mo inaasahan or naasahan sa taong ito kasi merong umangat na hidden attitude, hidden behavior, or unhealthy habits, unhealthy patterns sa inyong pagsasama. And it's up to you, okay? Kung tatanggapin niyo pa rin ang isa't isa. Kasi nga merong aangat na the real you. Okay?
Ascension. So, may pag-level up pa rin for some of you. May pag-angat, pagtaas. Okay? And ito na pala, the beloved. May pag-level up dahil aangat pa rin yung minamahal, yung pagmamahal. Saint or sinner, ito yung challenge, guys. Wala namang perfect na tao. Walang perfectong relasyon. Oh my. So, talagang nag-50-50 tayo. Surrender. Sinner, saint or sinner, so nasa inyo yan kung if ever, okay guys, hindi kailangan laliman yung bawat messages ni Moonchild, pero kung meron mang magkasala sa inyo, ayan, dahil wala namang perpekto, ay nasa sa inyo ito. Kung pangingibabawan kayo nung pagtanggap ulit, okay, or magko-cool off, kahit sa simpleng cool off lang ito, papahinga muna, magsa-soul searching, kasi surrender. Parang kanta ni Moira na naman ito. Ipapaubaya mo muna. Or ipapaubaya mo na talaga. Sa ating universe, kay Lloyd, sa nag-iisa nating creator, itong sitwasyon na ito. So, dalawa pa rin yung meaning ngayon, ano. Kasi yung saint or sinner, nasa sa inyo yan. It's up to you guys. So, ito na. Mag-share ako ng ilang year bracket kung saan ay higit na mag-highlight o magbibigay diin ang iyong buhay, relasyon, pag-ibig at pamilya. Please be reminded that this is not an assurance. Kakarampot lamang po ito ng impormasyon. Aquarius, napakalawak po ng astrolohiya. Isa pa, I can see your whole chart from here because we all have our own different, unique chart when it comes to astrology. Pero, atin na lamang sinilip ito ng bahagya mula sa planetary transits or movement ng ilang planeta in the next 12 years. Kung hindi ka man po mismo ang ikasal, Aquarius, sa mamamention kong taon, then maaaring isa ito sa miyembro ng pamilya o malapit sa iyong puso. At kung hindi man, ito yung taon na ikaw ay makapag-asawa talaga, or totally ay ikakasal sa may dambana. Then probably sa mga taong ito na aking mababanggit, ay meron at merong isang tao na aangat at tatatak sa'yo. At matatawag mong beloved. Andito yan. True love or soulmate. And it can actually be in the form of a friend or a lover. So, from year 2031 to 2032, 2034 to 2035, 2023 to 2024, 2025 to 2026, 2029 to 2030.